Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon, lahat po ng modalities. Nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ano ito na oras? So, mayroon na kita 15 minutos na nakalabay. Alas 9 sangkay. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Summer. Good morning. Hain ka man dapit. Hagawas ito natin na probinsya. Or bugus nga naso da Pilipinas. Kaya live na live kita via Radyo Pilipinas Borongan official Facebook page. Ayan natin din kamplon ito ni magkakaupod ang adakit ito na kaalas 10 yan na ang adlaw. Hapag padangat hina mga sumat Siyempre kabakyang ito na aton mga partners, production team, ati kang kandate pen Pumida, ati Sok Aberian, ati Daisy Lalosa Belizar. Nga nangaranton mugos nga person na DYES, amon station manager at Earth Bunda. Chief Tech Sir Joey Policarpio, amon admin Sir Buboy nga nanaka na partners, mga partners Didia Master Control, Engineers RV, and Engineer Mark. Yan, good morning Sangkay. Welcome gihapon. Ito na yung mga messages dito na atin comment box or atin na text line Sangkay. Good morning kan Nanay Mirna, maupay nga aga always nakatutok ito natin mga programa. Din hila nagasang istasyon DYES Radyo Pilipinas Borongan. Di na nga ni Kuya Guapo 2001. Good morning Kuya Paul. Good AM ngan advanced happy fiesta nga dito na akan hometown Dolores. Yan ang August 15 and 16 ba? Uy, weekend timing damit it mamamataron. Sa kanit mo pa nga fiesta ng weekend kay waray pasok at mga nangungopisina.
Aton mga estudyante. Uy, good luck kuno. Also good luck. Yan na hiton uyasit basketball Intertown Fiesta Cup. Di niton mag-uyas bungtuhan Giwan Verum versus Sorhom kan Avid. Tama ba nga akong pag-pronounce? Anyway, basta na to na team from Giwan versus team kan Avid. Siyempre, greetings, tikang hiton, Hornada and Baryon family. Kuya Guapo 2001 and family, di na naman halo ng Dolores. Abang, kumusta man itong Team Han Dolores? Kuya Paul, kumusta ang Team Han Dolores? O, kadi pa man ini finals, di ba? Kaya bisan na siguro ato natin mga auntie or mga auntie ito na last pag aton championship. Awa adi very active hi Kuya Paul ha iya phone na adi. Adi ko iton Boulevard Gym yan na nag-uyas. Aton amo na ini aton team Hangiwan ngan kan Avid aton nag-uyas dida ha Boulevard Gym. Or aton Dolores. Anyway, advanced happy fiesta. Gan syempre doon mga nagsaselebrate itira fiesta. Yan ang adlaw na Martes. Agosto 11 tuig 2026. Hain ba itong may ada patron niya na? Kay mamamatron kita. Ma'am Lucy, good morning. Dida naman ha. Dida habong to hiton San Julian. Ay natin mga ikasi San Juliananon nga nakatutok mo pa nga aga. O nga na, syempre, pagkarautin mga balita, no, tikang hito na aton mga partners, yan ang adlaw. Pero antisiton nga dani kita hito na pagtaga weather. O din niya City of Borongan, ito current temperature is at 32 degrees Celsius. So with a feels like heat temperature around maabot ha 39 degrees Celsius. So, bisan na ko na cloudy ito na skies, nga hataas ito na humidity. Maabot lagi hapon ito heat index at 39 degrees Celsius. Yan, posible ito mga pag-tarihti, pag-uranian ito, pag-abot hit kulap pa. May ada 20 to 50% ng tsansahin na pag-urada. Nga hindi nga mga pag-urana kung nagkakamay ada man durot hito na localized thunderstorms. Ngan hiha ato na dapit. Ngan nga to hito na norte nga dapit hito na ato na nasod Pilipinas. Alakulawan ta ito na DOST Pag-asa. Hayra 24-hour public weather forecast nga ginapagawas kuro kanina la nagpapabilin lagi hapon ito na southwest monsoon nakakaapekto ito na Luzon nga dapit. Ngan ato na binabantayan nga tropical storm Pelu or tropical cyclone outside ito na ato na Philippine Area of Responsibility. Ato ni lokasyon, mas pinaharayo pa, din niya ato na nasod. Kay kakulop na ada na ito 2,000 plus kilometers. Yan na naman 3,355 kilometers east of extreme northern Luzon. Nga di na ito niya maximum sustained winds 85 kilometers per hour near the center. Ngan bugso up to 105 kilometers per hour. Ganito niya movement pa east northeastward at 25 kilometers per hour. So I guess gutiay nitong chance sa sumakabhaaton par. Yan, waray hininiya direkta nga epekto. Din ito na ato na nasod Pilipinas. So, itong southwest monsoon naman ito nagkakausa mga pag-uran. Itong areas, mga lugar, particular dito naman Luzon. So, kaya ito na iba nga nga areas nga ito, darahan sige-sige nga mga pag-inuuran na kalabay nga adlaw. Durutin nga southwest monsoon in hagtaas na itong lebelhan tubig. Da na nagbaha na. Pero may kita friend yan baga posible kunuhin umadlaw. May kita friend ganto nga diin yan ang adlaw, posible umadlaw. Dakit itong chance nga umadlaw, humupup naman ito na pagbabaha
Kaya ada naman ito na banta hit leptospirosis konsugid hininga sige-sige mauran nga napadayon ito na pagbabaha. Ma'am Jovet Cadizal. Shout out kan Londres Miguel nga nag-birthday na nga adlaw. Uy. Happy birthday nga da kan Londres Miguel. Happy birthday to you. Okay, syempre ito ni paghihapon nga nagsasalinurog hitira kaadlawan yan na ang August 11 sangkay. Happy birthday. Nga dahat ni iba pang magsa-celebrate pala ang mga masunod nga adlaw gihapon. Aba, advanced happy birthday. Yan, so matun update anuhan pag-asa. May pagsumpay ito na pagtaga panahon. Yan nga na dita paglanganan oras nga 23 minutos na nakalabay alas 9. Dayon kita nga to field report tikang kan Ate Pen. May pagsumpay hiton ligtas tigdas aton supplemental immunization activity nga gimbubuhat hiton Department of Health. Nganhi ato na probinsya o dili la din ato na probinsya no. Nationwide inisangkay para hiton safety kanaton mga chikitings kontra tigdas. Aton na measles rubella. Aton MRSIA or aton na measles rubella supplemental immunization activity. Gan, syempre ito na paghatag ihapon mga bitamina para ito natin chikitings. Ayan na oras nga 24 minutos na nakalabay halas 9 adi karawatan ta report. Matikang naman ka natin Pen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Ate Pen, good morning. Yes, good morning, Dayan. Tagi kitahin na audio, medyo habuba ito pagbati. Haim. Anyway, da mga salamat. Yes, korikad siya na Dayan, nakadto kita ka kulup, bungtuhan na Dolores para naman hadton giimportantihing aktibidad dirila din aton na probinsya bugos nga Region 8 kasi Dayan may dahini mga lugar Luzon nga naguna na. Kumbaga nahiunahira takay na padaman kay gibahaiman mauran dito hiton na pera nga mga lugar pero dinhi aton Region 8 the whole eastern of Visayas simultaneous adto nga ginadumara adto na Mr. Sia kon MR Sia ligtas tigdas vaccination 2026 kamaupay na hiton na bungto hiton na Dolores kumbaga festive iton ambience na kay magpapatrona. Nahidengan pa naman na Dayan kakilop hadton aktibidad hadton na Department of Health an pag-abrinirahan Sirak Rayhak Bazaar. Salito ray kita liwata maka-picture pero kon makadto kita hiton Dolores Municipal Information Office ipakita talaanay kakulup ini gin abi-abi adton mga paghigra ni nga mga lugar pwede ka mo bumisita nga da naman bungto hiton Dolores para naman pahimulusan adton mga presko nga tikang mismo hiton aton mga MSMEs ngan mga parag-uma iton ira naman bazaar Sirak Rayhak Bazaar yadahin mga pictures aton lanay unahon Dayan credit to Dolores Municipal Information Office waray nga ni ini pakakada siguro kalawan tahiton picture Mayor Saldi Carpeso kay nakadtuman hadton ginadumara kakilip nga ligtas tigdas sa 2026 mga presko ini nga mga baligya tikang hadton mga parag-uma may dadidahi Contol Irrigators Service Association yadtuhin humay may dadida bugas mga utanon nga iba pa nga mga produkto agrikultural may daliwad dida mga naglulutuhin uyadtuhin sa lukara naman dirila naman din aton nga aton mga parapangisda may dahira nakalaray dito kakilip nga mga isda nga pera pa nga mga
produkto nga tika nga mismo habong tuhan Dolores. Ayan, sige, pasingad to ka mo ha Dolores para naman ma-experience niyo ito na kamaupay yan na talagang puno na banderetas ito na kakalsadahan kay mag-fiesta na. Pero kakulo pa sa ring naging na malampuson adto na gindumarang aktibidad han Department of Health sa pakigsumpayan hiton provincial government han Eastern Samar nga Dolores Rural Health Unit ginpapahibaro hiton na Department of Health pati na hiton na PHO Eastern Samar nga hiton na Rural Health Unit hiton na Dolores nga bisan ko nagkamayada na launching hadto na Mr. Sia kon MR Sia Measles Rubella supplemental immunization activity with vitamin A administration padayon ini the whole month of August ngani didahabong to hiton na Dolores kakilip nga adlaw diri ila didahadton gym Dolores kahuman lahad ton ceremonial launching kinadtuliwat hira na mga paghigrani nga mga barangay ngani yan ang adlaw makadto iton RHU barangay 12 nga na 13 buwas naman August 12 barangay 2 ngan barangay 15 nga nasunod-sunod na ini ngadto na bisan ngadto hiton na mga kairayahan mapakadtuliwat ito na mga RHU diri la ini sa ring paman didto Dolores sa dinhi habugos nga Eastern Samar ato naman ay batean kanina an ato na report nga the whole Region 8 4,000 plus ito na target mabakunahan bisan lang makaabutin 95% nga vaccination coverage nasa ring kakilop didahadto na mensahe ni Dr. Extuperia sa Belberino maabot na itong tinatawag herd immunity karagsingon bisan magkamay-adahin mausa dida nga magkasakit waray na makakatapon kay gidamo iman abton na nabakunahan. Dito nga ni kakilop dayan dito na program iginanunsyo hadton na SB Committee on Health Chair Honorable Rivera nga may dahira dito tataganhin award may da pa incentive iton top 3 barangays nga makakakuha hadton target nga 95% coverage. So iginanunsyo ini kakilop may dangan inapakian how about kuno iton province wide naman pinakian na natin Sir Mark Greg Rodriguez basta 95% vaccination coverage nga barangay makabot adton target nga ginpatapod ini ni Dr. Saldi Carpeso nga mangunguna daw gud hira habugos nga Eastern Samar tatagan didto nira award incentive ngan sugad man certificate nga ni ginlalauman din haton Eastern Samar di dahiton anniversary hiton province nga posible ini mag kamay-ada gihapon pasidungog para naman hiton mga bungto. May nakita dida mga pictures engineer alayon paki-flash sugad man na video dida naman hadton nagdudumarahan ceremonial vaccination. So ginpapahibaro adton mga kaganak ginpapahinumdum kamo ang dadun nga dahiton iyo mga barangay health center. So didihamon barangay Tabok nagkamay-ada liwata kakulup basta mag-edad nahin 6 months. So dapat diri maubos in 6 months 6 months up to 59 months old nga mga kabataan or below 5 years old hira ini iton pwede bakunahan. Didahadton haliputay nga pakighimang raw kan Sir Mark Rodriguez kakulup amo na hipakiana how about kung nabakunahan na hadto pa or mga 2 weeks or 1 month before pwede ngayon kasi regardless hadto na vaccination status hiton ni imo bata salit dadang dahiton barangay health center niyo ngani para maabot iton target nga 95% vaccination coverage magsusudoy iton mga health worker ngadto hiton mga kabarangayan ngan waray ikabaraka na sa ringhiya Dr. sa Balberino pa iton mga kagana kasi iton irahini dayan liniklik yan daman kay nasa ring nagkasakit lugod anak bata nagkahiranat lugod dati waray man
So ito niyang minor nga side effect normal kuno iton. Kita naman in nahiagum kita hit ano. Han kabataan daman kita han pagbakunahi usahay nagihiranat kita. So iton mga health worker andam bumaton pananglitan magkamay ada ano hinasugad nga abaton iton aton mga kabataan. Ngan kasumpay hindi dayan sige daw bisan lahaliputay ano kuhaon naton at pamatian naton Dr. Ixoperia Sabalbarino iton aton regional director iton DOH Regional Field Office 8 aniya kaparte hadton iya mensahe dirita naman la maubos aton ipabati ano hi Dr. Ixoperia Sabalbarino. Mayor Carpinto, Dr. Isidirio of the Provincial Health Office of Eastern Samar, Dr. Jeannie Gargo, our DTTB also, Dr. here assigned in Dolores. We're happy to be with you today to launch our measles, rubella immunization campaign together with Vitamin A administration. This is a regional summit simultaneously conducted in the different provinces of Region 8 and in some regions in the country. This is the phase 3 of Mr. SIA implementation. Mayroon na mga regions na una sa atin as early as first quarter, yung iba sa second quarter. Tayo na, the Visayas regions and a few regions in Luzon are simultaneously launching the Mr. SIA Vitamin A administration campaign for 2026. This campaign is done every time mayroon tayong mga threats from potential measles outbreak. So it's not done every year. The last time we had Mr. MRCA was in 2023. This activity is done and it's very important, especially in aton mga mothers, aton mga tagabantay na aton mga kabataan, because this provides additional protection for our children 6 months to 59 months old. Karuyag Signon, we continue to do our regular immunization activity. But on top of that regular immunization activity, regardless of the immunization status, itong bata, kailangan naton tagan niya na hindi nga aton measles, rubella vaccine, as well as vitamin A. Kung natagan hiyahan last month, 2 weeks ago, pwede pa hiyatagan nga hawya na. Kay iniya na nga atong campaign, dapat godrongan kita Region 8 to achieve herd immunity. In karuyag sinyo nito na herd immunity, we achieve 95% of the target eligible children ato na babak na i-immunize. Kay ano kailangan in herd immunity? Para ikabataan, diri magtapon-tapon, kung usain magkatipdas, kung protektado ito yung barangay, or purok, or munisipyo, dako iton chance na diri ka mo magkakamay-ada in outbreak. At siya iniit ka iton importance, sini nga aton activity yan na. We want a total community protection na lahat ng mga bata ay protektado at lahat walang naiiwanan. Pati ang aton mga hard to reach na mga barangays, makakagto talaga naton. So, ganito hiya. In the past years, Region 8 continues to face challenges in regards to special campaigns, especially for immunization. But we also have best practices in some local government units. So, damo lang tira binubuhat. Imbis na nag-fix post tira dinala RHU or BSS, pag ang bata diri nakaka-capture during hininga aton fixed post immunization, pwede kita mag-house to house just to ensure na talaga in bata 100% na-cover. In the region, the target population is about 400,000.
for the province of Eastern Samar is for 44,000. And for the municipality of Dolores, we only have 3,000 plus na kabataan. Mula inihiya it aton bibilngon yan na nga nagka-campaign kita. So suyuro naton nga tanan nga mga puroks, nga tanan nga barangays para talaga makuha naton matagan immunization ini nga 3,000 plus nga mga kabataan. Kay ano nga kailangan natin protektaran ini nga kabataan? Itong tipdas or tipdas nakakamatay. So meaning, we want to prevent. Nadiri kita na may bata nga mamamatay, agila waray na bakunahi kontra tipdas. Nadiri kita ito nga record din aton region or in the whole country in general. That is why we need to put all our efforts together to achieve a 95% coverage. Thank you, Mayor, ng Committee Mayor, this time. At aton expectation, pangungunahan ang Eastern Samar Municipality in Dolores in terms of our immunization coverage. Kaya natin yan. Magbuburugli kita nga tanan. Health is not the sole responsibility of the Department of Health. It should entail a whole of government, whole of society approach. So magbuburugli kita nga tanan, mga barangay captains, mga police, nga tanan yung mga government agencies. I think may pinasa, ang tanan yung mga munisipyo din ng region, ang department, ang DILG, ensuring that LGU should support the measles rubella immunization campaign. So we hope that from August... Amod to ang kaparte no han mensahe ni Dr. Exuperial sa Belberino. So nabatian naton nga siring niya ito diri ila ini sole responsibility no ini kampanya itong Department of Health. Kinahanglan iton whole of government ngan whole of society approach. Nga nakasumpay hini katapos ni Dr. Sabalberino nagpahamtang naman hingin na mensahe aton na PHO pinaagi kan Dr. Marian Isiderio. Siring niya dini naman haaton kumbaga nakatutok ka tinatawag zero missed child. Kinahanglan waray mabayaan, mahibilnan nga mga kabataan ngan sugad man zero outbreaks kun aton makabot aton 95% coverage. So adi aton pamatian hi Dr. Marian Epifania Isiderio, Dr. Marian iton aton Provincial Health Officer Eastern Samar. Nga nakikita namon nga damo kamo anhiya na hindi nga ato 2026 MRC launching. Nagpapakita ini nga nagkakaurusa kita parahan magprotektahan aton mga kabataan kontra tiplas. Yan tiplas hangin dinhi habungtuhan Dolores. Yan nga adlaw may dakulat tulong nga mensahe. Tulong nga mensahe para han mga kag-anak, han mga health leaders and health workers ganan aton komunidad. Para han aton kag-anak, your role is very vital. Hinumdumi naton nga iini nga bakuna 50 anyos na or 5 decades na ginagamit han aton National Immunization Program. So nakakasiguro kita nga safe and effective inigira. By allowing your children to be vaccinated, you are giving them the best gift by protecting them against the life-threatening diseases from vaccine-preventable diseases and ensuring their brighter and healthier future. Para na aton mga health leaders, di Dr. Rowie, di Dr. Claire, the health workers, pasalamat kami kaniyong kakulanan, kaniyong paningkamot, hini nga pag-reach in every child.
So you are our frontliners and champions. So your dedication in reaching every child, educating families, and delivering vaccines with care ensures the success of this campaign. So sigurado na kami, Doktora Exo, nga dakutamon accomplishment yan na in numbers. I would like also to give emphasis to your master listing of children. It is very important that all children are listed, tracked, and updated, making sure that no child is missed or left behind. Remember, our goal is not about the numbers and accomplishment. Our goal is zero missed children. Para, siring pa kanina ni Doktora Exo, may herd immunity and then there will be zero outbreaks. Importante ang accurate data. Kay amo iniya ang basis sa aton decision making, especially with other leaders. Para naman ang aton mga barangay or community, immunization, i-reiterate ko lang nga ang immunization is everyone's responsibility. Diri la ito kanan health, diri la ito kan mayor, diri la ito tanan DOH or PHO, aton ito nga tanan. Let us work together, ang municipal and barangay health leaders, teachers, parents, and the youth, to lobbyhin mag-upay nga health policies to strengthen our immunization program, improve our awareness, and encourage participation, making sure na waray good bata na mabibili. So this campaign is just more than just a vaccine. Dahil sa ligtas-ligtas, it is a commitment to a stronger and healthier community, a stronger and healthier Dolores, towards a stronger and healthier Eastern Samar. Damo nga salamat. Kayo nga. Okay, so amad to kabarangay no, Dr. Marian Epifania Isiderio ito na aton Provincial Health Officer han Eastern Samar. So yagintagan doon ni Dr. Isiderio nga saring niya diri ilakunoan kadamo han mga nabakunahan kundi an primary nga ang tumong han kampanya ang pagkabutin tinatawag zero missed child. So waray maliligbukan, waray mahibabayaan ngan an zero outbreak. Kasumpay hini adi haliputay la hapag tatapos ito na aton report. Igin na pahayag man ni Governor R.V. Ivardoni abton hulos nga suporta ini nga Ligtas Tigdas 2026 an hulos suporta iton provincial government kundi in padangat ini na Committee on Health Chair han tangguni ang Pandalawigan wara ibak si Attorney Board Member Honorable Byron Soyot. So adi aton na pamatian i Board Member Soyot. Kasanggo niya ang Pandalawigan, ako po ang iyaging padara para niya na napaka-importante na aktibidad din nga niya na simultaneous niya buko sa Pilipinas. Karuya natin, Gobernador, masiguro nga ang commitment, suporta ang provincial government, especially on vaccination, immunization, han rubella kan measles pagpadayon ngan maparigon karuya kitiya nga makita ngan kirita nga tanan pagburuplig pagkaurusa kay karuyag niya magkabayada in herd immunity diri maupay kay aton kabataan may nga ngalimtan or mapapakya sa niya oportunidad para han pagpapakuna ini nga mga sakit kay peligroso ini. Delikado ang mga komplikasyon kung ang bata, diri natin mapakunahan. So inaagap ko itatan mga barangay officials, mga BSWs, mga kag-anak, mga teachers, mga stakeholders. Kita nga tanan magburublig. Karuyag ko itatan provincial government in support of the DOH, ganit atan mga LGUs,
masigurado kay kabataan nga niyaton responsibilidad waray niya nakahulog iton nga mga sakit kay immunized or bakunado naman iya. So napaka-importante po iton nga pagpapabakuna. We commend, according to the Governor, the Department of Health, the local government unit of Dolores, our dedicated health workers, medical teams, barangay health workers, who tirelessly serve in the front lines of this campaign. Your dedication saves lives. To all parents and guardians in Dolores, we urge you to bring your eligible children to the nearest health center para magpabakuna. Karuyag po ni Gobernador, basta kaubayan, kabataan dapat wara ni usa nga bata nga diri iton matatagan iton oportunidad maka-access iton nga serbisyo publiko. Kaya kay kabataan amon iton king kalawan. Kaya sunod nga mga panahon ang mabakdaw kumulidires itatan mga komunidad, kumulidires itat munisipyo, kumulidires itong probinsya, ngan po'y di parani mabugos nga Pilipinas. Aniya ko Alright, abot doon, no, and kaparte mensahe ni Governor RV nga pahamtang, padangat ni board member Attorney Pyro Dasuyod. Sa amin na nato na balita, no, hinuptimin natin para hiton litas tigdas o tiplas na komunidad sigurado kita, no, nga magkakamayada kitahin mahimsog, masigla nga komunidad, Pilaha Dolores, kundi habugos nga probinsya nga Bugos Region 8. Para sa patestihanon, si Ate Pen Pumida nag-report. Mga salamat sa backspace. Mga salamat Ate Pen Pumida. Ato ni magyan pahatang balita. Ano ato naging cover ni Ate ang paglansad, malang pusod nga paglansad han measles rubella supplemental immunization activity ngan vitamin A administration nga dito natin mga kabataan 6 to 59 months old or below 5 years old, ano, pero di rin na po dito below 6 months. Ayan, dito naman nabungtuhan Dolores salit pakig-coordinate na nga dito na atin mga tagsa-tagsang barangay health workers or di nga ni kay mismo ito ang taga DOH ito nalugsong dito na barangay para mapabakunahan ito na atin mga kabataan kontra tigdas nga rubella. Ayan, mga salamat Ate Pen Pumida. Hato ni maginapahat ang balita. Oy, karisyo na habong to ito na Dolores, very festive sa ring pa ni Ate. Tumayada ni Rabazar. Salit na itong mga mapasyada, may gihapon. May gihapon niyo dito. Pero kay always manita Dolores. Maribhang Marisyo. 50 minutes down the hour of 9 pareho gihapon pagtag measles rubella pag lansar gihapon din naman na syudadhan Brongan gimbubuhat di naman ha barangay Kanabong yan na ang adlaw nga napadayon ni kanina pa hanton alas 8 pagtikang diin syempre papahatad ton overview hanton measles rubella hin naman nga pagtaga-vaccine ngan iba pang mga detalye. So dito ini ha barangay Kanabong. Ayan nga di kita may pa kita magkarawat nga report matikang naman kan Ate Soka may pag-isumpay iton latest naman mga activities di naman iton local government unit han syudadhan Borongan. Radyo Pilipinas report. Ate So, good morning. Uy, good tea. Oray babati anton audio. Okay, sige. Pwede pa volume up. Sige. Ayan, Okay. Yes, yan na. Loud and clear. Sige, ate, go ahead. Uy, nawara na naman. Yan, Ate Sok. Yes, kasi manggayan. Ay. Oh, sige, yan na. Okay na.
kita didtohan na binyuhan kay makurin di daman ito na signal. Yan ang nagtitikang adton 5 kaadlaw, tag 5 inya kaadlaw, duha inihira ka batch adton first Barangan City Rescue Jamboree para inihagton sa 61 nga mga kabaranggayan ng syudad, laki pa adton mga bag-o nga kaapi. Ayan, tapos again para ang first batch again schedule hini in 31 nga mga barangay. Pero pala didi ato nagpadara aton mga kaapi aton ira barangay emergency response team birds kay rahin angin papahiyunguran. So may daan na didi aton balod at least tagatulo kada barangay tulong nga kaapi hanton ira birds sa barangay emergency response team. Todos nga dahan balod nagapadarahi Kapitana Rudjin Alegrehin tulo nga kaapihan birds di balod sugad man habayubay kanda Kapitana Javelin Gudilusaw. Take note him punong barangay Gudilusaw Bayan inaten liwat inihiya hadton gindumarang basic life support and standard first aid nga training gindumara dito isu kay para daman adto han mga opisyalan barangay BHW ngan upod padto ang mga isu fourth year nga estudyante han nursing an hinpirang isu staff. So kodos nga da kan punong barangay Novelin Gudilusaw ikampisaw ang kanda ate Daisy nag-iisang ikaw la isa alang-alang duha di kagawad Yusa kamada isa nga participant kabalagnan tulo and kan abong may didi isa sugad man ang bato sa aton ira participant nga na barangay nagpadarahi kap Jasmine Coles hinduha nga participant. Tapos aton mga taga Cobsart ang mga bago ini ikasamang dayan nga mga kaapi hiton Cobsart 24 ngani ini nga ira 5-day nga barangay o Barangan City Rescue Jamboree live in here kasamang diyan. So mahininira dara nga mga tampe, mga toiletries, tira mga kinahanglanon kay aadiin hira pag star didi iton training arayupan multi-purpose gym adin hira i-star live in here nga training. Tapos adton mga taga Cobsart 10 days kaya kasamang dem. Pero ang mga taga-birds, 5 days po hira. Pero magawas inhira didi kasamang dayan, kay lakip hiton base didi hatun outline and training outline in magkakamay din hirahin water search and rescue wasar so mapakadto in hira naman Baybay Boulevard and iton basic life support and standard first aid DLSSFA dini pag dudumaraa didi naman multi-purpose gym and mountain search and rescue ngan high angle rescue so mapakadtuin niya na kabukiran ini naman nga high angle rescue posible hindi da naman in high rise nga building so nadida ito nasagmiyaging gagamit itong training adton upat ka palapag han CDRM building. Ito laki pa didi hadton mga DRM disciplines nga igin ko consider adton collapse structure search and rescue. Ito di ba may daan hitatalbo nga linog simbako diri kita hit na himama sa ulbidan hiton linog pero di da nakita di da na ito na hitatabo nga nagkaka-injured it iba na wat ang kinabuhi ilabi nahin natatakupan hadton mga debris. Ito swept water search and rescue o SWASAR. So ini kasam nga daya kay damo maininhiya nga DRM discipline so kung taan tutulong ang mga representante ng birds ma-focus sira hin isa nga dahin tulong nga DRM disciplines
Pero ang taga Kubsart, kinahanglan ininira, kompletohon, salit asyait, ang kadatag sa ira, salit 10 days sira, aton ira pag training, sa ring paman ni Engineer Jaime Voces, itong aton si Dream Officer, and then magkakamay da pa hinirahin hands-on demonstration, practical exercises, nganhing competency assessment in pagbubuhaton. Tapos, daramanggod nga kinahanglan ini ang diri pa mga tuhuron, diri pa daman arabaton, labot na nga mga tukar at binabay. Maro di pa daman mga binabati itong mga lawas. So, ang maaten, kinahanglan 18 nga dahin 50 anyo. So, ikis na indidi nga mga panit. Ito. Tapos, magkakamay dahiran rescue simulation exercises. Kini naman nga igtutudo hairang DRM disciplines. Tapos may dahira eto i-evaluate kung tipaunan o adton ira pag ito inya ira mga pag-demo han mga igintudo haira nga mga DRM disciplines ito nga mga magkakamay dahinihin mga rescue scenarios. So kung big check ira mapaso ira para naman adton ira Tiko. Nga na pagkaya na in kataliwan and registration, nagkamaydahin orientation, and training objectives, and ground rules, kundi sabi didi nga di basta-basta nga mababaya didi haton training area, hindi masarit taton mga facilitator nga ayun. Tapos kinahanglan hira mga partisipar nga tanan nga mga aktibidad bisan kon medyo binubutlaw na. And tapos yan na nagkakamay-daan na hiradton agility test nga na physical fitness assessment sa nga mga kinahanglan baro bagits pa kasamdayan adton tambong ma-attender hininga training panguna hininga katuyuanan hininga gindudumara nga syahan nga barangay o barangay city rescue jamboree in mas mapakusog siyempre aton hibaro kapas abilidad aton aton mga barangay emergency response team panahon nagaatubang at barangay anuman nga mga emerhensiya kinahanglan nga respondihan magtumara rescue operations duatay Kubsart dahil Bureau of Fire Protection naton mga kasugbo nga pulis wala sama kundi dito mismo kada barangay in may na dito sunap na naton nga kasugbo pag dumara pagbuhat ang gikinahanglan nga rescue efforts. So kaninhiya diretsuhan kasamang dianton first batch yan na nga adlawan Martes dida aton ira pagpaso pagkarawatan ira certificate of completion ito na Sabado tapos pagka Domingo nga dito Huwebes aton second batch nga naman kinahanglan nga inhiya kompleto diri pwede kasamang dai nga masring ng adlaw diri mabulig ato nahiton sunod nga adlaw tambong didi kinahanglan kompleto ato pag-attender hini naman nga 5 ka adlaw nga barangay rescue base didi adton ira pagtag-orientasyon hini naman nga aktibidad dan hadi pa kuntain ginplano last year pa lokal nga pamunuan ng syudad pay kay yanain na natuman na diha kasamang dayan pagkasugin ni haton disaster preparedness aton mga komunidad partikular na adto nga may kita may matatapuran nga mga barangay emergency response team may di na attend nga mga kagawad yun tapos iba naman mga barangay health workers stanod so adton gini-schedule yan na ang hininga first batch ginpapanmulat pa kam di naman adton iyo presensya di naman yung pagtambong hininga rescue jamboree 2026 itong second batch 30
barangays kasama nga dayan. So signal anay sa ani iton aton ni pa si una nga impormasyon ma-witness na damang kita hiton kadugangan pa diti nga mga aktibidad nga pagbubuhaton kasumpay naman hini nga siyahan nga barangay o Barangan City Rescue Jamboree nga Gendo Dumara. Iton lokal nga pamunuan ng syudad ng Barangan ay pinaagi hiton Barangan City Disaster Risk Reduction and Management Officer may talaga ready the agility test. Diri nakitahin magahum. So diyan nga kinanglan 18 madahin 50-year-old aton edad han mga participantes. So signantalan ka sa among dayan damo nga tansyo nga damo luwat nga salamat dili naman hadton staff ni Engineer Jaime Voces nga syempre luwat nga kan Sidrim Officer Voces. Back to you kasamang dayan and salamat Ate Sok. Nawa salamat Ate Sok at doon ibigay na pahat ang balita bubuhat ang pinakasyahan ng Rescue Jamboree. Din naman na syudad ito na Barangan na doon first batch. Saring pa ni ate may agility test. Hindi na po pwede doon mga senior Cs. Balito, syempre, panuyuanan nga maging preparado in terms ito na magkamay-ada disaster din ito na ato na syudad. Ngan sugad man magkamay-ada hin kadugangan nga skills. May equipped hin kadugangan nga skills sa doon aton mga members itong community di dahatan tagsa-tagsa nga barangay din ito na city. Ayan, once again, damang salamat Ate Sok nga nasugad naman. Thank you kan Ate Pen Pumida kanton iyang pat nga balita gihapon kanina. Kaya nain, mananamilit na kita. Damang salamat hanto nagpabiling gihapon. Nakantabay ito natin na taramdan tikang pa kanina. Ang aran nito ng bugos ng person at GYES, Salmon Station Manager at Ruth Abunda, Chief Tech Sir Choi Policarpio, Manadmin Sir Buboy ng nanakan mga kabakyang, Dide Master Control, Engineer RV, and Engineer Mark. Thank you, Ramaline Palma. Good morning, Sugad Man, Vicente Busa, and Jennifer Gulmatico. Salamat ito niyo pag siling comment atin live stream. Ayan, dinig natin, tinitiklopsan ka natin pagharampang. Mga salamat. Sunod nga kaong higayon ha, pareho nga oras o istasyon. Natin diyan Kamplon. Bye-bye and God bless. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Barangan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. Sa araw na ito, muli natin matutunghayan sapagkat kahapon ay kanselado po